Yo, yo, yo! What's up? So sa video na to pag-uusapan natin kung paano ko napasa yung very first 100k FXify challenge ko in just 5 days. And also, didiscuss ko rin kung paano ba muntik ko nang mapasa yung second phase. Pero, nagsunod yung mga talo ko. So, ready ka na ba? Let's go! Yung! So, nito ngayon tayo sa Discord. I think yung huli kong video, ito yun, di ba? Nag-trade tayo ng XAU USD tsaka ng GBP USD. So, ayan. Nag-profit tayo ng 3.5 USD. So, kulang pa ng ilang percent, mga 7% pa. So, ang nangyari is, eto, yan, GBP USD. So, napakagandang setup. Meron tayong malupit na trend line pababa. Meron din tayong trend line pataas. So, parang naging triangle pattern siya. Tapos, ang nangyari is, nag-breakout dito banda. Ayan, nag-breakout. Kaya tayo dyan nag-buy. And after a few minutes, ano ang nangyari? So, nakalagay 1 minute time frame breakout strategy buying GBP USD 3:10 PM. So, yan. Kung sa mga nagtatanong, nag-trade ako London session mostly. Yung mga hapon. Okay? Para chill na lang ako sa gabi. Pero minsan, nag-trade pa rin ako sa gabi. Lalo na pagtalo ako sa hapon. Okay? Ang pinaka-inaabangan ko talaga is, katulad nito, ang nangyari is, from here, I think ito mga 3 PM to, no? Itong arrow na to, nakita nyo? Bumaba. Ayan, bumaba dyan. Ayan, bumaba. Tapos, umangat. Ayan. Usually kasi ang nangyari, pag open ng session, bubuelo muna siya. Ayan, buelo. Tapos, bigla siyang pupunta sa opposite side. Therefore, nung nakita ko nag-breakout, ayan, breakout na siya. Doon ako pumasok. And then, ayun nga, ang nangyari is TP hits. Ayan, o, diba? So, ayan, same lang. Hindi ko lang napakita ata yung chart niya kasi nasa labas na ako niyan ng mga times na yan. So, nag-buy tayo dito banda. And then, ayan, dyan tayo nag-TP. So, 1:2 risk to reward ratio. So, nag-risk tayo ng nasa 1K USD. Umincome tayo nasa 2K USD. So, bakit sobra, coach? Ba't sobra sa 2K? Sinobrahan ko kasi may mga commissions yan. So, medyo inangat ko pa yung TP ko ng onte. So, ilan na lang? Mga around 6% na lang. So, anong nangyayari? Ito, sabi, let's go. Euro USD yan. July 11, Thursday. Ito, Friday naman to. Check natin kung ano nangyari. Yan, napakagandang trend line pababa. Tapos, nag-breakout siya. Not just sa trend line na ito, kundi dito rin sa resistance na yan. Diba? So, dalawa yung confluence natin na breakout. Therefore, nag-trade na tayo dyan. Ayan. 1:2 risk to reward ratio. Ilang pips yung SL? Nasa 3 pips. TP nasa 6 pips. Alright, so ano nangyari? Nahit yung TP natin sa Euro USD. Pero nasabi ko, hit na TP pero hold ko. Tignan ko kung hanggang saan abot. Ayan, move SL and TP. Ayan, minove ko lang yung SL ko. Dito sa 1,000 USD. Tapos yung TP ko na 6K. Ayan, para rektahan na. Diba? Pasado na agad. Okay, so ang kagandahan yan is, ito yung time na I think nag-spike pataas yung Euro USD tapos bumalik siya as a retracement. Tapos ngayon, naghihintay na ako na aangat talaga siya at lalagpasan niya tong resistance area na to sa taas. So, ano nangyari? Yan, inangat ko. Anong sabi? TP hit, pasado na agad, phase 1 challenge. Ayan. So, kung tingnan nyo, ito kasi isang trade lang to, XA, 1, 2, 3, 4. 4 trades lang. 4 days, nakapasa na tayo. So, coach, ba't sabi mo 5 days? Kasi 5 days yung minimum trading days. So, nung Monday, di ba Friday itong July 12, nung Monday niyan, nag-trade ako ng 0.01 na lot size. Tapos doon, tsaka na ako binigyan ng second phase na challenge. Okay, di ba? So, sobrang lupit nito. 1:6 risk to reward ratio. Di ba? Niris lang natin is 1K pero kumita tayo ng 6K. So, ayan. Pasada na phase 1. Moving on to phase 2. Ayan. So, ito yung una nating trade yan. Getting ready yan. Sabi natin getting ready dito. Ang ganda. Pagkababa. So, ayan. Sakto. Di ba makita nyo? 3 PM din yan. 15 o'clock. Nakita ko bumaba. Bumababa yung XAUSD. Bumabuelo. So, ngayon biglang umakyat. Kaya ako pumasok. Ano nangyari? Na SL hit. Na stop loss siya. Sa pala siya na stop loss. Ayan. Kung titignan nyo dito sa part na to. Ayan. Umangat siya. Di ba dito ako pumasok banda? Pero, ayun, bumaba pa siya. Na-hit yung SL ko kasi napakanipis lang ng SL ko para maganda yung risk to reward ratio natin. Kaya manipis lang ang ating SL. Pero yun, ang nangyari na SL. So, nung ginawa ko, pumasok ako ulit. Inadjust ko lang yung trend line ko. Pumasok ako ulit.
And then, ayun, nagdire-dire-dire-dire-dire-diretso. Yan, pinapakita ko lang na minumove ko SL. Yan, SL to break even na ako. Tapos ito yung TP ko nasa 6.5. Kung mag-TP yan, pasado na ako sa second phase. Kaya, ayan. So, nasa 6.5. 6.10, binaba ko ng 6.3 kasi yun lang naman kailangan. 6.3. Umangat until binaba ko ni SL ko sa 4K. Tapos binaba ko na sa 4.5. Okay? Tapos na-hit doon yung SL. Pero ang kagandahan, okay lang din. Actually, bumaba pa yan ng sobrang baba. Tapos tsaka siya umangat. Diba? Pero hindi ko na mahintay yun. Okay lang kasi nasa 1 minute time frame tayo. Kaya ayan. Ang profit natin ay nasa 3.5. So 1.5% na lang. Pasado na tayo sa phase 2 na challenge. Okay, so tingnan natin kung anong mangyayari. So actually sana no, kung hindi lang ako natalo sa first na to, baka pasado na tayo, isang trade lang. Pero ayun, gan talaga ang buhay ng forex trader. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Diba? Hindi pwedeng laging swerte. Diyan tayo nabubuhay sa mga challenges. So let's go, ayan oh. Trade agad ako, let's go. Nag-sell tayo sa XAUSD. So kung titignan nyo, meron dyang trend line pa ganyan. Ayan, kaya tayo nag-sell dyan. Okay, so ano nangyari? Nag-badminton kami kahapon to, Tuesday. Kasama ko yan yung mga TMT natin, coaches. Ayan, bumaba na. O sana, diba, kung hindi ako nag-badminton, diba, inabangan ko yung trade na yan. Sana, pasado na ako sa challenge. Pero ano nangyari? Diba? Kasi pwede na ako mag-TP dito, pasado na ako sa challenge. Pero ang nangyari is, moink, yan, SL. Okay, balik. So, nagkaroon ng another 1K na loss. So, naging 2.5, 2.5% na ulit yung kailangan. Okay, so, nag-trade ulit ako nung gabi. Kagabi, 10 PM. Ayan ang nangyari, ganda, no? Yan, nagkaroon ng triangle pattern, tapos nag-breakout. Diba? Ano nangyari? SL hit. Okay? SL hit 2 beses. Okay? So, yan. Nag-sell ako, nag-buy ako, parehong nag-false breakout. So, ano nangyari? Bumalik ulit ako sa 100,000. Pero ganun talaga ang buhay. Pero swerte na rin tayo kasi nagkaroon tayo ng magandang trade nung Monday, which is yung XAUSD na 4.5. Kaya break-even tayo. Hindi pa naman tayo nagdo-drawdown. So, abangan nyo kung ano mangyari sa challenge na to. Kung bumagsak to, okay lang. Bali na ulit ang challenge. Pero sayang kasi second phase na. No? Baka yung next kong kukunin, baka one phase challenge na lang. So, mga nagtatanong na yung kaiba ng one phase tsaka yung two phase challenge. Yung one phase, I think yung max drawdown niya 5% ba o 6% lang. Pero one phase lang. Ibig sabihin, pag napasa mo na 10% mo na yun, pasado ka na. Dito naman, two-phase challenge, mas nire-recommend ko sa mga newbies kasi 10% yung drawdown. Pero 5% per day, pero 10% pa rin. So, kahit umabot ka ng 8%, 9%, okay lang, pwede mo pang mabawi. Kaya marirecommend ko to sa newbies. Pero kung sobrang confident ka na, nagmamadali ka, lalo na pag nasanay ka sa live account, tulad ko, gusto na agad mapasa para mag-live na. Diba yan? Pwede yung one-phase challenge sa FXify. And also, if bago ka pa lang sa FXify, ayan, nandyan sa baba yung affiliate link natin. Click mo lang yan, tapos meron tayong code, discount code, TMT Get Funded. Okay, tapos pag bago ka, pwede naman yung new o NEW para may 20% discount ka. So, yun lang. Abangan natin ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Kita-kits tayo sa next video. Bye!